Ang buhay ba pagkatapos ng kasal kasama ang biyenan ay ganito? Si Eun-gyeol ay kailangang gumising ng maaga araw-araw upang maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Maging ang paghikab ay pinagalitan ng biyenan. Nang ihatid niya ang kanyang anak sa eskwela, kailangan niya ring dumaan para gisingin ang anak ng kanyang hipag. Hindi nagpasalamat ang hipag, kundi inutusan pa siyang itapon ang basura dahil nadadaanan naman. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, kailangan niyang pumunta sa tindahan ng pamilya ng kanyang asawa upang tumulong. Maging ang kanyang sariling ama na bumisita ay maaari lamang niyang batiin ng nagmamadali. Ang ganitong buhay ay pinalawig niya sa loob ng 7 taon. Maging sa panaginip, gustong lumayo ni Eun-gyeol sa kanyang biyenan at magkaroon ng sariling tahanan. Ngunit maging sa panaginip, nagawa pa rin siyang gisingin ng kanyang biyenan. Nakita rin ni Dongwoo ang paghihirap ng kanyang asawa. Nagpasya siyang lumipat at mamuhay ng mag-isa at labis na natuwa si Eun-gyeol nang marinig ito. Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, kailangan niya itong sabihin muna sa kanyang biyenan. Tutal, matagal na silang magkasama. Bigla ang sabihin na gusto niyang humiwalay ay tiyak na ikalulungkot niya. Nagpasya si Dongwoo na pag-usapan ang bagay na ito sa kanyang ina ngayong gabi. Pagsapit ng gabi, hindi pa man nakakabukas ng bibig si Dongwoo. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na nasa militar ay biglang umuwi para magbakasyon. Labis na natuwa ang ina nang makita ang kanyang anak na matagal nang hindi nakita. At nagmamadaling tinawag si Eun-gyeol upang magluto. Nakita ni Eun-gyeol na masaya ang kanyang biyenan, kaya inakala niyang pumayag na siyang humiwalay. Ngunit sinabi ng kanyang asawa na dahil umuwi ang kanyang kapatid, kailangan pang maghintay ng ilang araw ang bagay na ito. Pumayag si Eun-gyeol at sa hapagkainan, sinabi sa kanya ng biyenan na magluto siya ng mas maraming masasarap na pagkain bukas. At imbitahan ang kanyang hipag upang magsama-sama ang buong pamilya at nagkataon. Nakaarawan din ng kapatid ni Eun-gyeol bukas. Kinabukasan, nakita ni Seo-jo ang almusal na inihanda ng kanyang ama at nakaramdam siya ng kalungkutan. Ang kanyang ate ay buong araw at gabi nag-aalaga sa pamilya ng asawa. Maging ang kaarawan ng kanyang sariling kapatid ay hindi man lang niya naaalala. Ngunit hindi nakalimutan ni Dongwoo, bumili siya ng birthday cake para kay Seo-jo. Inanyayahan pa niya itong kumain sa bahay ngayong gabi. Pagsapit ng gabi, abalang-abala si Eun-gyeol sa kusina. Nang matanggap niya ang tawag ni Seo-jo na pinapupunta siya sa gate upang salubungin. Nang makita niya ang kanyang kapatid, naguluhan siya. "Ngayon ay abala ako, bakit ka pumunta rito?" Dahil sa pag-aalaga sa bayaw ay nakalimutan mo ang kaarawan ng iyong sariling kapatid. Anong petsa na ngayon? Nga pala, kaarawan mo. Kapatid ka pa ba? Paano mo nagawang tratuhin ganyan ang nag-iisa mong kapatid? Humingi ng paumanhin si Eun-gyeol sa kanyang kapatid dahil sa pagkakasal at sinabi sa kanya na paghihiwalay muna sila at magiging maayos na ang lahat. Nang marinig ng kapatid na aalis na ang kanyang ate para mamuhay ng mag-isa, labis siyang natuwa. Ngunit ang pag-uusap ng magkapatid ay narinig ng kararating na hipag. "Aalis na kayo." "8? Hipag, sinabi mong aalis na kayo. Aalis na kayo, tama?" "Manugang, ano ang ibig sabihin nito? Aalis na kayo?" "Binan, ang bagay na ito ay labis na ikinagalit ng biyenan. May magandang bahay na hindi titirhan ngunit gustong umupa pa ng bahay. Ito ba ay paggalang o pagsupil?" Ngunit hindi alam ng biyenan na ilang araw pa lang ang nakalipas. Nakahanap na ng bahay si Eun-gyeol at nagbayad na ng deposito. Kung kanselahin ang kontrata, hindi na mababawi ang deposito. Nang marinig ito ng biyenan, hindi niya inaasahan na nagtago na pala siya at naghanap ng bahay. Ito ang nagpasiklab sa kanyang galit. Walang sinabing kahit isang salita sa biyenan at ginawa ang bagay na ito. Nang marinig ito ng hipag, sumugod din siya at pinagalitan si Eun-gyeol. Ang magandang pagtitipo ng pamilya ay natapos sa ganitong kawalang saya. Ang usapin ng pag-alis ay maaari na lamang magtapos dito. Nakita ang pagkadismaya ni Eun-gyeol. Sinabi ni Dongwoo sa kanya na pipilitin niyang kumbinsihin ang kanyang ina na pumayag. Si Dongwoo ay isang reporter para sa isang kilalang lokal na pahayagan. Sa araw na iyon, katatapos lang niyang interviewin ang CEO ng kumpanyang inumin na Hana. Nang may nagsumbong na nagpeke sila ng pinagmulan ng sangkap sa inumin. Malaki ang kanilang anunsyo sa labas na lahat ng sangkap ay galing sa loob ng bansa. Ngunit sa katunayan, pinili nilang umangkat upang mabawasan ang gastos. Upang linawin ang katotohanan, si Dongwoo. Kinaumagahan, naghanap agad siya ng tagapamahala ng departamento, si Jae-ho ng kumpanya upang magtanong. Nadama ni Jae-ho na ito ay ganap na walang batayan na chismis. Sinabi niya kay Dongwoo na huwag maniwala sa mga usap-usapan ng ilang tao. Si Dongwoo, na laging nagsasalita batay sa katotohanan, ay nagpasya na simulan ang pagsisiyasat sa kasong ito. Ngunit ang kanyang mga hakbang sa pagsisiyasat ay alam na alam ng si. Inutusan ng CEO si Jae-ho na huwag siyang hayaang magpatuloy sa pagsisiyasa. Ang reputasyon ng kumpanya ay hindi maaaring masira sa kanyang mga kamay. Kaya, sinabi niya kay Jae-ho na makipagkita kay Dongwoo. Hindi lang siya humingi ng tawad para sa kanyang ugali noong nakaraang pagpupulong, kundi nagbigay din ng regalo kay Dongwoo pag-alis. Sinabi ni Jae-ho na ito ay isang bagong inumin na binuo ng kumpanya. Umaasa siyang maibigay kay Dongwoo upang matikman. Hindi nag-isip ng malalim si Dongwoo at masayang tinanggap ito. Ngunit pagdating niya sa ibaba ng gusali, natuklasan niya na may mga tambak ng pera sa loob. Hindi inaasahan ni Dongwoo na gagamitin nila ang pamamaraang ito. Kaya, balak niyang ibalik ang pera. Sa sandaling ito, narinig ni Dongwoo na may tumatawag sa pangalan ng kanyang kuya. Sinundan niya ito at nalaman na pala na ang kanyang kuya ay may malaking utang sa labas. "Reporter, pakinggan mo ito ng malinaw, ngayon maaari kaming dumiretso. 3 araw lang, sa panahong ito hindi ka magbabayad. Ang kuya mo ay tahimik at hindi ko alam kung anong mangyayari." "Sige na," narinig din ng ama ni Eun-gyeol mula sa bunsong anak. Ang tungkol sa pag-alis ni Eun-gyeol.
Kinaumagahan, pumunta agad siya sa maliit na kainan at humingi ng paumanhin sa kanyang balay dahil sa hindi niya pagtuturo ng mabuti sa kanyang anak. Kaya nagalit ng ganoon ang kanyang balay. Ngunit hindi tinanggap ng ina ni Dongguo ang kanyang paghingi ng tawad. Sa nakita, wala nang nagawa ang ama ni Eungeol kundi umalis. Sa pintuan, nakasalubong niya ang kanyang anak na si Eungeol. Sinabi ng ama sa anak na huwag niyang pasasayahin ang kanyang biyenan at kailangan niyang tratuhin ng mabuti ang pamilya ng kanyang asawa. Ang mga salitang ito ay narinig ng biyenan na kalalabas lang. Sa daan papuntang palengke, nakasalubong ng biyenan ang ahente na tumulong kay Eungeol na umupa ng bahay. Pinuri agad ng ahente si Eungeol. Sabi niya, mapalad siyang nakahanap ng ganitong masunuring manugang. Dahil sa pag-upa ng bahay para sa kanya, ay halos napilayan na siya sa pagtakbo. Ang pag-upa ng bahay ay walang ibang kahilingan. Gusto lang niyang makahanap ng lugar na malapit sa kanya upang maalagaan niya ito. Ngunit kahapon, sinabi niya sa ahente na ayaw na niyang pumirma sa kontrata. Nagtanong ang ahente kung may nangyari ba. Nang marinig ito ng biyenan, biglang hindi siya mapakali. Sa gabi, muling pinag-usapan ni Dongguo sa kanyang ina ang tungkol sa pag-alis. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na kahit isang taon lang silang payagan na umalis ay ayos na. Taos puso siyang umaasang maranasan ang malayang buhay. Dahil ito ang pangako niya kay Eungeol. Kinaumagahan, inihayag ng biyenan sa hapagkainan ang pagpayag na umalis si Dongguo. Ngunit kailangan niyang iuwi ang anak tuwing linggo. At sinabihan niya si Dongguo na samantalahin ang katapusan ng linggo para dalhin si Eungeol upang tingnan ang mga muebles. Ito ay nagpadama kay Eungeol ng kaligayahan at pangamba. Ang tatlo sa pamilya ay namili at naglaro ng masaya. Magsisimula na sila ng bagong buhay. Sa gabi, hinanap ng kanyang kuya si Dongguo at sinabi kay Dongguo, maaari bang maghintay muna ang tungkol sa pag-alis ninyo? Nakita mo rin noong araw na iyon, kung hindi ako magbabayad sa loob ng 3 araw, baka mawalan ako ng ina. Hindi ko kayang tingnan ang aking kuya na nahihirapan ng hindi tumutulong. Hindi pinansin ni Dongguo ang kanyang kuya at tumalikod. Mabilis na dumating ang araw ng formal na pagpirma ng kontrata. Ngunit hindi mahanap ni Eungeol ang passbook. Eungeol, hayaan mong sabihin ko ang tungkol sa pag-alis natin. Hindi na siguro tayo makakaalis pa. Mahirap nating nakuha ang pahintulot ni nanay. Bakit hindi na tayo makakaalis? Anong ibig mong sabihin? Humihingi talaga ako ng tawad, ginamit pala ni Dongguo ang pinaghirapan niyang ipon upang bayaran ang utang ng kanyang kuya. Ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito sa kanyang asawa. Kaya nag-away silang dalawa, Dongguo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang perang iyon? Hindi pa ako nakakabili ng isang magandang damit para sa aking ama. Hindi pa ako nakapagbigay ng maayos na regalo sa kaarawan ng aking ama. Iyon ang perang pinagsikapan naming ipunin. Alam ko. Narinig ito ng biyenan at nagmadaling tumakbo upang tanungin ang kanyang anak. Ikaw na hindi kailanman nagtanong tungkol sa pera sa buong buhay mo. Saan mo ginamit ang ganoong kalaking halaga ng pera? Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Dongguo ng isang mensahe. Pagkatapos basahin ang mensahe, hindi na niya inintindi pa ang problema ng pamilya. Tumalikod at umalis. Kung talagang aalis ka, tapos na tayo. Kahit na hinawakan siya ni Eungeol ng ganoon, pinili pa rin ni Dongguo na umalis. Ang nagpadala pala ng mensahe kay Dongguo ay ang nagsumbong tungkol sa kumpanyang inumin na Hana. Sinabi niya kay Dongguo na ang nangyari noong araw na iyon ay isang kasinungalingan. At umaasa rin siyang hindi na mag-imbestiga pa si Dongguo. Nadama ni Dongguo na tiyak na may nakatagong lihim sa bagay na ito. Kaya, nagmadali siyang hanapin ang nagsumbong upang linawin. Ngunit sa mesa, nakita niya ang isang bag na kahawig ng sa kanya. Ito ang nagpaliwanag sa lahat kay Dongguo. Ang nagsumbong pala ay binayaran din ng kumpanyang inumin. Nagpasya si Dongguo na ilabas ang katotohanan sa liwanag. Ibinigay niya pabalik ang malaking halaga ng pera na ibinigay sa kanya ni Jae-hoon. At umupo siya sa labas ng kumpanya ng nagsumbong at naghintay. Nakita ng nagsumbong na hindi maganda ang sitwasyon at nagmadaling tumawag kay Jae-hoon. Binalaan ni Jae-hoon na huwag niyang ibibigay ang mga dokumento kay Dongguo. Samantala, pinakiusapan ni Dongguo ang nagsumbong. Hindi niya maaaring itago ang bagay na ito dahil sa pansamantalang kasakiman. Habang tumatagal, mas malaki ang magiging pinsala sa kanyang pabrika. Nangako si Dongguo sa kanya na tiyak na bibigyan niya ito ng makatarungang paliwanag. Pagkatapos nito, hindi na mangyayari ang ganitong bagay. Naantig ang nagsumbong sa katapatan ni Dongguo. Ibinigay niya ang mga dokumento. Sa sandaling ito, dumating si Jae-hoon. Nakita niya ang mga dokumento sa kamay ni Dongguo. Alam niyang huli na siya. Ngunit hindi siya maaaring sumuko ng ganoon na lang. Kaya, nagmaneho siya at sumunod ng malap. Nakita ito ni Dongguo at nag-accelerate din, naghahanda na siyang iwan ito. Ngunit sa isang interseksyon, upang maiwasan ang isang bus, dumiretso si Dongguo at bumangga sa gilid ng kalsada. Nakita ni Eungeol na hindi nagkontak sa kanya si Dongguo buong araw. Kaya tinawagan niya ito. Ngunit si Dongguo sa kabilang linya ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Hindi niya rin masagot ang tawag ni Eungeol. Hindi kailanman umuwi si Dongguo nang hindi nagpapaalam, kaya nag-alala ang pamilya. Habang nagtatrabaho, hindi rin sinasadya ni Eungeol na nabasag ang isang plato. Sa sandaling iyon, tumawag ang telepono ni Dongguo. Dongguo, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nasaan ka? Opo, ako po ang asawa ni Nam Dongguo. Nakatanggap si Eungeol ng tawag mula kay Dongguo. Ngunit nakatanggap siya ng masamang balita nang tumakbo ang buong pamilya sa ospital.
Sinabi ng doktor na nalampasan ni Dong-woo ang pinakamagandang oras para sa pangunang lunas. Wala nang paraan upang mabawi ang kamalayan. Napakataas ng posibilidad na siya ay maging brain dead. Nang marinig ng biyenan ang resultang ito, bigla siyang natumba sa lupa. Ang hipag naman ay walang tigil na sinisisi si Eun-gyeol. Kung hindi ka nakipag-away sa kanya, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ang buong pamilya ay lubos na nagdadalamhati. Hindi nila lubos na matanggap ang katotohanan ito. Nakahiga si Dong-woo sa emergency room at ginamit ang huling kaunting kamalayan. Sa ilalim ng luha, nagpaalam sa kanyang minamahal na si Eun-gyeol. Eun-gyeol, humihingi ako ng tawad. Mahal kita. Hindi ako pwedeng maging ganito. Hindi pwedeng mamatay ng ganito. Sa tabi ni Dong-woo ay si Jin-dong na naghihintay ng heart transplant. Si Jin-dong at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay lumaki sa isang ampunan. Ngunit siya ay optimistiko at positibo. Nalampasan niya ang matinding pagsubok ng lipunan. Lumaki siyang naging isang abogado. Ngunit mayroon siyang sakit sa puso. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng heart transplant upang ipagtanggol ang isang menor de edad na sex offender. Ang kanyang sakit ay patuloy na ipinagpaliban. Walang tigil siyang nagtatrabaho araw at gabi. Sa huli, nakamit niya ang kalayaan para sa bata. Samantala, siya ay biglang inatake sa puso. Nawalan ng malay sa korte. Sa sandaling kailangan niya ng heart transplant, nagpasya ang pamilya ni Dong-woo na mag-abuloy ng organ. Sa ganitong paraan, binigyan ni Dong-woo si Jin-dong ng isa pang buhay. Hindi nagtagal, lumipas ang isang taon. Patuloy na inalagaan ni Eun-gyeol ang buong pamilya. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ni Dong-woo. Naghanda na ang buong pamilya mula pa noong umaga. Biglang naalala ni Eun-gyeol na pinakagusto ni Dong-woo na kumain ng pugita noong nabubuhay pa siya. Kaya, tumakbo siya sa pamilihan ng seafood. Ngunit ang sasakyang panghatid ay nasa daan pa. Kailangan pa ng ilang sandali bago dumating. Kaya, naghintay si Eun-gyeol hanggang sa dumilim. Sa wakas, nabili rin ang paboritong pugita ni Dong-woo. Sa daan pa uwi, biglang may dumaang kotse. Ang nagmamaneho ay si Jin-dong. Nagmamadaling bumaba si Jin-dong upang tingnan kung nasaktan ba si Eun-gyeol. Tumayo si Eun-gyeol, inayos ang bisikleta at naghanda na umalis. Pagkatapos ng 2 hakbang, nawalan siya ng malay. Lumabas na dahil sa matagal ng panghihina ng katawan. Napakalala ng kalagayan ni Eun-gyeol ng kakulangan sa dugo. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga muna sa ospital at magpaswero. Samantala, naghihintay ang buong pamilya kay Eun-gyeol. Ang hipag ay nagreklamo pa rin, sinabing patay na ang kanyang asawa kaya wala na ang puso't iisip niya dito. Maging sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang asawa, gabing-gabi na at hindi pa rin siya umuwi. Mukhang tiyak na may iba na siyang lalaki sa labas. Ipinaliwanag naman ng biyenan na tiyak na may nangyari. Hindi ganoon ang kanyang manugang. Hindi rin sinunod ni Eun-gyeol ang payo ni Jin-dong at nagmadaling tumakbo palabas upang tawagan ang kanyang biyenan. Ang sumagot ng telepono ay ang hipag. Natatakot si Eun-gyeol na mag-alala ang kanyang pamilya kaya hindi niya sinabi na naaksidente siya sa sasakyan at sinabi lang na malilate siya ng uwi. Walang tigil sa pagreklamo ang hipag kay Eun-gyeol. Sa ganoong kahalagang araw, hindi siya umuwi. Iginagalang pa ba niya ang kanyang kapatid na lalaki? Sa sandaling ito, lumabas si Jin-dong at tinawag si Eun-gyeol pabalik. Nang marinig ng hipag ang boses ng lalaki, lalo siyang naging kumbinsido sa kanyang iniisip. Ito rin ang nagpaduda sa biyenan. Walang pag-aalinlangang pinayuhan ni Jin-dong si Eun-gyeol na manatili sa ospital at magpahinga ng isang gabi, ngunit wala siyang kaalam-alam na ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng asawa ni Eun-gyeol at naghihintay ang buong pamilya sa manugang. Nang makita ang sirang bisikleta, sinimulan ni Eun-gyeol na sisihin si Jin-dong. Lahat ng ito ay kasalanan mo, sira ang bisikleta ko. At na-late pa ako sa mahalagang okasyon. Nang marinig ito ni Jin-dong, nagalit din siya at hindi nakapagpigil, dinala kita sa ospital para magpatingin. Hindi ka lang nagpasalamat, sinisisi mo pa ako ng ganyan, tingnan mo kung gaano kalala ang pagkabangga sa kotse ko. Nang makita ni Eun-gyeol ang gasgas sa kotse, nakaramdam din siya ng kaunting pagkakasala. Sinabi niya kay Jin-dong kung magkano ang gastos sa pag-aayos at babayaran niya ito. Kaya, nagpalitan sila ng numero ng telepono. Pagdating sa bahay, sinisi ng buong pamilya si Eun-gyeol, malinaw na ganoon kahalaga ang araw, bakit siya na-late. Ipinaliwanag ni Eun-gyeol na na-late siya dahil sa aksidente sa sasakyan. Sinabi ng biyenan na sinabihan na siyang huwag lumabas ng gabi. Ngunit hindi siya nakinig at tinanong din siya kung para saan ang paglabas niya sa gabi ng ganoon kalit. Nakita ng bayaw ang pugita sa bag ni Eun-gyeol. Agad na naintindihan ng buong pamilya, lumabas na para bilhin ang paboritong pagkain ni Dong-woo noong nabubuhay pa siya. Ang lahat ay nakadama na mali ang pagkakaintindi nila kay Eun-gyeol. Ngayon ay anibersaryo ng kamatayan ni Dong-woo at ito rin ang anibersaryo ng muling pagsilang ni Jin-dong. Nagpapasalamat siya sa nag-abuloy ng puso para sa kanya kahit hindi niya alam kung sino ito. Ngunit sa loob niya, araw-araw siyang nagdarasal para sa pamilya ng taong iyon at kailangan niyang mabuhay ng may pasasalamat. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng kabangga niya ay ang asawa ng taong nagligtas sa kanya. Pag-uwi niya, nakita ni Jin-dong na naiwan ang relo ni Eun-gyeol sa kanya. Sa sandaling ito, tumawag ang telepono ni Eun-gyeol. Sinagot niya agad at diretsong tinanong si Jin-dong kung kinuha ba niya ang kanyang relo. Nadama ni Jin-dong na kakaiba ang babaeng ito. Gabing-gabi na, tumatawag sa tao. Kakatagpo pa lang at napakawalang galang pa. Kahit na nasa kanya ang relo, hindi niya ito sinasadyang kunin. Sinabi ni Eun-gyeol kay Jin-dong na napakahalaga ng relo sa kanya at umaasa siyang ibabalik ito ni Jin-dong. Sa kanya, nais ba niyang panatilihin ito bilang isang garantiya? Nang marinig ito ni Jin-dong, naisip niya na kung ganoon ang iniisip niya kung gayon kapag binayaran niya ang
gasto sa pag-aayos, sa kanya ibabalik ang relo. Sa kanya, kinabukasan, nalaman ang quotation sa pag-aayos. Mabilis na kinontak ni Jindong si Eungeol. Ang gastos sa pag-aayos ay 22 milyong won, maghanda ka na. 22 milyong won. Pagkatapos magpakasal, nakatira na siya. Kasama ang kanyang biyenan. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, patuloy pa rin siyang nag-alaga sa buong pamilya ng kanyang asawa. Ang tanging pinagkukunan niya ng kita ay ang pera para sa pang-araw-araw na gastos na ibinibigay ng kanyang biyenan. Napakaliit ng halagang iyon. Ang mataas na gastos sa pag-aayos ng sasakyan ay talagang nagbigay sa kanya ng problema. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang patalastas, naghahanap ng slogan ang kumpanyang inumin na Hana para sa kanilang tatak. Kung mapipili, hindi lang may malaking premyo kundi may pagkakataon para makapasok at magtrabaho sa kumpanya. Nadama ni Eungeol na ito ay isang napakagandang pagkakataon at nagpasya siyang sumubok. Kaya araw-araw ay hindi siya makakain ng maayos, hindi makatulog, iniisip. Ang slogan ng patalastas, maging ang trabaho ay naaabala. Sa huli, ang pagsisikap ay nagbunga. Nakatanggap si Eungeol ng abiso na napili ang kanyang patalastas at inabisuhan siyang mag-interview. Nadama rin ng biyenan na napakabihira ang pagkakataong ito para kay Eungeol kaya dapat niyang subukan. Umalis si Eungeol pauwi upang humiram ng isang presentableng damit sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ng ama na hindi ito maaaring ipagwalang bahala. Kinuha niya ang bank card at sinabihan siyang bumili ng isa, ngunit napakamahal ng damit sa mall. Mahal, nag-aalangan pa rin si Eungeol kaya sinabi ng kapatid, bakit hindi tayo umupa na lang? Tutal ito ang unang interview mo pagkatapos ng maraming taon, kailangan mong maging presentable. Kinabukasan, masayang nagpunta si Eungeol. Sa interview na nakasuot ng bagong damit, bigla, may sasakyang nagpa-splash ng tubig sa kanya. Talaga, hindi ka ba nasaktan? Ikaw ang may bisikleta, may galit ka ba sa akin? Bakit sa tuwing may mahalaga akong ginagawa, sinisira mo ito? Nagkataon na nagmamadali rin si Jindong kaya nagsorry lang siya at nagmadaling umalis. Ngunit si Eungeol na nabahiran ng putik, paano siya mag-interview? Wala nang ibang pagpipilian kaya pumasok siya sa interview room ng may matigas na puso. Alam din ni Eungeol na ang interview na ito ay walang kwenta. Nagulat ang interviewer nang makita ang kanyang resume dahil maraming taon na walang laman ang kanyang work experience. Batay sa pamantayang iyon, hindi siya maaaring makapasok. Sa interview round, sinabi ni Jae-hoon na ito ay siguro para lang punan ang kuota. Sa harap ng tanong ni Jae-hoon, ikinatuwa ni Eungeol ang kanyang sagot. Ngunit tiyak na hindi sapat ang kanyang work experience at hindi ito pinansin ng ibang mga judge. Pagkatapos, nakita ni Jae-hoon na hindi pa rin umaalis si Eungeol. Kaya lumapit siya at binati siya. Sinabi ni Jae-hoon na nakikita niya na interesado siya sa paglago ng kumpanya at dumadalo sa bawat aktibidad. Ito ay labis na nakaantig sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman. Dahil lang sa pagpuno ng kuota, kaya siya pinapayagang mag-interview, kaya wag mo nang isipin ang sinabi ng interviewer, may posibilidad pa ring matanggap ka para magtrabaho sa kumpanya. Alam ni Eungeol na halos wala siyang pagkakataong matanggap, ngunit ang pag-udyok ni Jae-hoon ay nagbigay din sa kanya ng kaunting aliw. Ang interview ay walang kwenta. Umuwi si Eungeol na nabigo. Sa sitwasyong ito, kailangan nang ibalik ang inupahang damit. Ngunit hindi alam ni Eungeol na ang uri ng tela na ito ay hindi maaaring labhan. Hiningi ng mall. Nabayaran ni Eungeol ang 19 milyong won. Nagulat si Eungeol at halos matumba. Sa gabi, tinawagan ni Eungeol si Jindong. Sinabi pa ni Jindong na babayaran niya ang gasto sa paglalaba. Sinabi ni Eungeol na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, mas mabuting mag-usap ng direkta, kaya nagkita sila. Kinagabihan, ngunit kinabukasan, naghintay si Eungeol kay Jindong buong araw, ngunit hindi pa rin dumating si Jindong. Sa sandaling ito, nagpadala si Jindong ng mensahe na sinasabi kay Eungeol na hindi siya makakapunta ngayong gabi. Hindi siya nagpakita at hindi rin sinagot ang tawag. Lalo pang nagalit si Eungeol. Habang pauwi, dumaan si Eungeol sa isang barbekyuhan at nakita ang eksenang ito sa harapan niya. Hoy! Anong ginagawa mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Galit. Nagalit si Eungeol, inantay kita buong gabi tapos nandito ka lang at nag-iinom. Medyo sobra ka na yata. Hindi lang yan, binasahan mo ako ng tubig at tumalikod ka at tumakas, kaya nasira ang interview ko. Nang marinig ito ni Jindong, sinabi niya, sige na, humihingi ako ng tawad. Babayaran ko ang labada mo, dagdagan ko na lang siguro, okay na ba? Kinuha ni Eungeol ang resibo at sinabi kay Jindong, ang damit na ito ay inupahan ko, pinabayaran sa akin ang nag-upa. Ang bayad pinsala, tingnan mo na lang. Nang makita ang halaga, nataranta si Jindong at nawala ang kalasingan. Ang damit mo ba gawa sa ginto? 19 milyong won ang babayaran? Katumbas na yan ang pag-aayos ng kotse ko. Sabi ni Eungeol na branded iyon at nakipagtawaran na siya sa nag-upa. Ano ngayon ang gagawin mo? Nadama ni Jindong na sinasadya ito ni Eungeol kaya kung ganoon, draw na lang tayo. Walang magbabayad.
sa isa't sana hinding-hindi na tayo magkikita pa. Nalaman din ng pamilya ang tungkol dito. Nadama ng kuya na sinaktan ng batang iyon si Eunjeol, hindi lang nasira ang damit at kailangang bayaran kundi nawalan pa siya ng trabaho. Ang pinsalang ito ay hindi kayang bayaran ng perang pambayad sa kotse, kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan na nakakakilala sa abogadong umuupa sa kanya. Gusto niyang makipagkita para malaman kung paano idedemanda ang batang iyon. Kinabukasan, masayang pumunta ang kuya upang hanapin si Eunjeol. Sinabi kay Eunjeol na nakahanap na siya ng pinakamahusay na abogado. Ang pagdaramdam mo ay hindi maaaring palampasin, kailangan nating turuan ng leksyon ang batang iyon. Sinabi naman ni Eunjeol na nakalipas na iyon at ayaw na niyang balikan pa. Ngunit sinabi ng kuya dahil sa karumihan ng damit nawalan siya ng trabaho. Ang pagkawala na ito ay hindi lang iyon, kaya kailangan niyang makakuha ng bayad pinsala. Bukod pa rito, hinanap niya ang pinakamahusay na abogado para sa kanya. Tiyak na magagawa niya iyon. Matagal pa ba? Salamat kuya, walang anuman. Saan tayo pupunta? Siya ay kasal sa loob ng 7 taon at hindi pa nakapagtrabaho. Ang una niyang interview ay tinawanan ng interviewer. Pagkatapos ng maraming taon, wala siyang work experience. Paano siya nakapasok sa interview round? Talagang nakakalito. Ngunit si Jae-hoon ay medyo may gusto kay Eunjeol. Naisip niya na hanggagi may dedikasyon sa kumpanya, anuman ang karanasan, maaari siyang kumuha ng posisyon sa kumpanya. Kaya nagpa siya siyang bigyan si Eunjeol ng pagkakataon. Sa totoo lang, si Eunjeol ay matagal nang gustong magkaroon ng trabaho dahil gusto rin niyang bilhan ng magagandang damit ang kanyang anak. Gusto rin niyang sumali ang kanyang anak sa mga klase. Ngunit alam na ni Eunjeol sa loob niya na ang bagay na ito ay walang kwenta. Kahit naabala siya sa pag-aalaga sa pamilya ng kanyang asawa araw-araw, ay hindi pa rin siya makaahon. Nang makita ng buong pamilya na malungkot si Eunjeol, patuloy nila siyang inalo. Malinaw na, walang mata ang kumpanyang ito, tiyak na makakahanap ka ng mas mahusay na kumpanya sa hinaharap. Sa kabila nito, labis pa rin ang pagkadismaya ni Eunjeol. Sa araw na iyon, sa tindahan, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kumpanyang Hana. Inanunsyo nila na natanggap siya at kailangan niyang pumunta sa kumpanya bukas. Halos hindi makapaniwala si Eunjeol na totoo ito, nagmadali siyang ibinalita ang magandang balita na ito sa kanyang biyenan. Lubos na natuwa ang biyenan nang marinig ito. Mas lalo pang natuwa ang ama ni Eunjeol nang malaman niyang matagumpay na natanggap ang kanyang anak sa isang malaking kumpanya at gusto niyang manlibre. Sa gabi, nagtaas ng baso ang buong pamilya upang magdiwang. Nagbigay din ng regalo ang hipag kay Eunjeol. Nakita ni Eunjeol na ito ay ang damit na hindi niya kayang bilhin para sa kanyang anak. Labis itong nakaantig kay Eunjeol. Sinabi ng hipag na maliit na parte lang ang iniambag niya at dapat niyang pasalamatan ang kanyang biyenan. Sinabi ng biyenan kay Eunjeol, huwag mong itatago sa loob mo ang anumang problema mo, isa tayo pamilya. Kinabukasan, sinabihan ng biyenan si Eunjeol na huwag mag-alala sa mga gawaing bahay at magtrabaho ng may kagalakan. Masayang nag-report si Eunjeol sa kumpanya at nakilala ang mga bagong kasamahan. Ngunit sa hallway ng kumpanya, nakita niya ang taong ayaw niyang makita. Naisip ni Eunjeol, bakit ko siya nakikita kahit saan? Ngunit nang hawakan ng dalawa ang kanilang employee, nagulat silang pareho. Para lang ipakilala, siya si Bong Jindong, ang team leader ng External Cooperation Team at siya si Kang Eunjeol, ang inyong intern. Kahit na may di pagkakaunawaan sila, hindi niya gagamitin ang trabaho para maghiganti. Ngunit wala namang intensyon si Eunjeol, pakipagpalit po ako sa ibang supervisor. Ano ang sinabi mo? Pasensya na, wala akong intensyon na ganoon. Maaari ba akong ilipat sa ibang departamento? Sabi ni Jindong, inaakala mo bang biro lang ang desisyon ng kumpanya? Paano mo masasabing palit lang kung ayaw mo talagang magtrabaho dito, mag-resign ka na. Walang pagpipilian si Eunjeol kundi tanggapin ang katotohanan. Sa unang araw ng trabaho, sinabihan siya ng kanyang kasamahan na maging pamilyar sa gawain ng kumpanya at pinagsama-sama niya ang mga ulat sa isang data chart. Sana magawa niya bago matapos ang trabaho ngayon. Sa mata ng iba, maaaring madali lang ang gawaing ito, ngunit hindi. Alam ni Eunjeol kung paano buksan ang computer at nalilito siya sa software, hindi lang siya ang nalilito. Abala rin si Jindong sa bahay. Sa unang pagkakataon na walang Eunjeol na tumutulong, nalilito rin ang biyenan. Pagkatapos sunduin ang apo, wala siyang pagpipilian kundi dalhin ito sa hipag. Nang makita na oras na para umuwi, tinanong ng kasamahan ang progress, 51 ng trabaho, ay natigilan at sinabing, pinagawa kitang data chart. Ano ba itong ginawa mo? Kung hindi mo alam gawin, sana sinabi mo ng mas maaga. Nakita ito ni Jindong at nagmadaling tinawag si Eunjeol palabas. Sinabi niya sa kanya, kung gusto mong magtrabaho sa kumpanya, kailangan mong magkaroon ng pangunahing kasanayan sa trabaho. Sa ganitong paraan, hindi mo madadamay ang iyong mga kasamahan. Kung hindi mo naiintindihan ang spreadsheet, gawin mo na lang ang mga bagay na kaya mo. Inutusan ni Jindong si Eunjeol na tulungan siyang ayusin ang mga lumang ulat at dalhin ang mga ito sa shredder para sirain. Nang marinig ito ni Eunjeol, sinabi niya, hindi ito problema. Tiya, kung na magagawa ko ito ng maayos. Kaya sinimulan niya ang pagdadala ng mga dokumento. Nang matapos ang lumang dokumento, agad na ibinigay ng kasamahan ang mga bagong dokumento. Kailangan lang niyang ayusin ang mga bagong dokumento
na ito at ilagay sa kabinet at makakauwi na siya. Ngunit, sa sandaling ito, may tawag si Jindong. Walang kaalam-alam si Eungeol kaya dinala niya ang lahat ng bagong dokumento sa shredder. Nang matapos, si Jindong sa tawag at bumalik, nakita niya. Bakit wala ang mga dokumento? Nagmadali siyang nagtanong. Sa kasamahan, sinabi ng kasamahan, doon lang. Sa ilalim, nilagay ko. Sa sandaling ito, nalaman ni Jindong na may masamang nangyari at nagmadaling tumakbo upang hanapin si Eungeol. Eungeol, wag. Hindi ba kiyan ang mga dokumento sa tabi ng kabinet? Opo, team leader, sinira ko na po lahat. Wala. Nang natira ni isang papel, sirang-sira. Na, wala nang makikita ni kaunting impormasyon. Nagalit ang mga kasamahan ni Kang Eungeol at halos bumagsak na wala ang mga dokumentong nang isumite, bukod pa rito, matagal silang inipon. Ngayon, kung kokolektahin nilang. Muli, huli na. Sinisi ng kasamahan si Eungeol. Mahina ka na sa kasanayan sa trabaho. Wala. Kapang isip sa trabaho. Nakapagtataka na. Nakapasok ka pa sa internship. Sa palagay ko, mas mabuting mag-resign ka na at umuwi. Sinisisi rin ni Eungeol ang sarili. Sa isip niya, baka hindi talaga siya angkop sa trabaho. Ngunit nang maalala niya kung gaano kasaya ang kanyang pamilya. Nang malaman nilang nagtatrabaho siya, nagdesisyon siyang kailangan niyang maging matyaga. Pag-uwi niya, sinimulan ng kanyang bayaw na ibahagi ang kanyang karanasan sa trabaho kay Eungeol. Sinabi niya, batay sa karanasan niya sa trabaho, sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Kailangan niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang supervisor at kailangan niyang mapasaya sila. Sa ganitong paraan, maaari siyang magkaroon ng matatag, 51. Ngunit dahil kasalanan niya, nagdesisyon siyang kailangan niyang magsikap. Pagsapit ng oras ng uwian, sinabi ng kasamahan na malamang tumakas na si Eungeol dahil wala siya sa kanyang pwesto. Nang marinig ito ni Jindong, nagmadali siyang tumakbo upang tingnan. Lumabas na pumunta si Eungeol sa masikip na gate ng paaralan upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Habang bumababa siya sa hagdan, biglang nahilo si Eungeol at muntik nang matumba. Sa sandaling ito, lumitaw si Jindong at niyakap siya ng mahigpit. Kahit hindi nasaktan si Eungeol, naramdaman pa rin niya ang hiya. Sinabi ni Jindong, noong una tayong nagkita, nahimatay ka dahil sa kakulangan sa dugo. Hindi ka ba umiinom ng gamot sa tamang oras? Bakit hindi pa rin bumababa ang sintomas ng kakulangan mo sa dugo? Nagmadaling nagpaliwanag si Eungeol na hindi niya hahayaang maantala ang trabaho dahil sa bagay na ito. Bukod pa rito, malapit na niyang matapos ang gawain ngayon. Kapag natapos niya ang mga survey form na ito, maaari na siyang umuwi. Tiningnan ni Jindong ang survey form sa kanyang kamay at nagtataka kung paano niya ito nagawa sa loob lamang ng isang araw. Hindi rin makapaniwala ang mga kasamahan. Sa loob lamang ng isang araw, natapos ni Eungeol ang survey. Kahit na ilang araw itong nahuli sa inaasahang araw, sa huli ay nahabol din. Nagdesisyon din si Jindong na ilibre silang lahat ng tanghalian. Upang gantimpalaan si Eungeol at espesyal niyang pinili ang isang beef blood sofan. Ngunit medyo naiilang si Eungeol sa dugo ng baka. Sinabi ni Jindong na ito ang pinakamahusay na pagkain para sa kakulangan sa dugo. Nang marinig ito, labis na naantig si Eungeol. Sa gabi, nakatanggap ng tawag ang kasamahan ni Jindong. Lumabas na si Jindong ay naghahatid ng survey document sa istasyon ng V. Dahil mas huli ito sa nakatakdang araw. Kaya hinila siya ni Reporter Park sa isang bar. Ngunit dahil hindi healthy ang kasamahan, hindi niya ito masasamahan. Kilala si Reporter Park sa pagiging malakas uminom, kaya nagsimulang mag-alala ang mga kasamahan. Hindi maganda ang tolerance ni Jindong sa alak. Kung mag-isa siya, tiyak na malalasing siya ni Reporter Park. Labis ding nag-alala si Eungeol nang marinig ito. Tama nga, sa bar. Inanyayahan ni Reporter Park si Jindong na uminom ng shot pagkatapos ng shot. Dahil sa trabaho, wala ring nagawa si Jindong kundi sumunod. Sa sandaling ito, inagaw ni Eungeol ang shot glass ni Jindong at ininom ito. Nagulat ang lahat ng naroroon. Nagmadaling nagtanong si Reporter Park, ang taong ito na tumutulong sa iyo na uminom. Kasintahan mo ba? Nagmadaling nagpaliwanag si Jindong, siya ang bagong intern sa kumpanya. Sinabi rin ni Eungeol, hindi pa ako matagal sa kumpanya. Si Jindong ang aking team leader. Araw-araw kaming abala sa trabaho. Ngayon ay katapusan ng linggo, kaya hahayaan mo akong makainom kasama si Reporter Park. Habang nagsasalita, nagsimula siyang magbuhos ng alak. Ngunit natatakot si Jindong na malasing si Eungeol kaya nagmamadali. Siyang pinauwi, ngunit nagpumilit si Eungeol hanggang sa malasing. Si Reporter Park, inakala ni Jindong na ganoon. Kalakas uminom si Eungeol, ngunit pagkatapos niyang ihatid si Reporter Park, umupo si Eungeol sa sahig. Nakita ni Jindong na hindi na makatayo ng tuwid si Eungeol, kaya nagdesisyon siyang ihatid ito pa uwi. Ngunit dahil sa kalasingan, hindi masabi ni Eungeol ng malinaw ang kanyang address. Binuhat ni Jindong si Eungeol at nagpalakad-lakad sa paligid ng bahay ng matagal. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang biyenan at nakita silang dalawa. Pagkakita, nagmadali ang biyenan at hinila si Eungeol pababa. Kakalabas mo lang magtrabaho, lasing na lasing ka na. Nagulat ang buong pamilya. Sinabi pa ng hipag, huwag mong kalimutan na nakatira ka sa bahay ng asawa mo. Ang umuwi na amoy alak ay talagang hindi maganda. Humiram naman si Eungeol sa alak at sinimulan ang pagsigaw sa hipag. Ate, gaano man kaabala, dapat man lang maghugas ka ng pinggan pagkatapos kumain. May nagluluto at naglilinis, mayroon namang marunong lang kumain at uminom. Ang snack money ng anak ko ay pwedeng libre, pero ang pera na ginastos ko para bilhan ka ng gamit, dapat man lang bayaran mo ako. Walang masabi ang hipag. Nang marinig ito, sinisiri ng kuya ang kanyang
Kapatid na babae, tingnan mo kung paano mo ginawang. Kawawa ang hipag mo. Ito ay ang paghiram. Sa alak upang sabihin ang lahat ng salitang nakatago sa loob. Nakita ng biyenan na lasing. Nalasing talaga si Eungyol kaya nagmadali niyang inutusan ang bayaw na buhatin siya para magpahinga. Kinaumagahan, naghanda ang biyenan ng sabaw pang tanggal lasing. Para kay Eungyol, nakita ito ng hipag at naiinggit na. Sinabing, ang turing mo sa manugang mo ay mas mabuti pa kaysa sa sarili mong anak. Nang marinig ni Eungyol ang hipag na nagkukwento tungkol sa hindi magandang pag-ugali niya noong lasing, nagulat siya. Pinayuhan din siya ng biyenan. Anong maganda sa kumpanya na nakakapagpalasing ng tao? Mas mabuti pang tumulong ka na lang dito sa bahay, buti na lang at inuwi ka ng kasamahan mo kahapon. Kung hindi, hindi ko alam kung may mangyayaring aksidente. Naalala ni Eungyol na si Jindong pala ang naghatid sa kanya. Pagdating sa kumpanya, pinuri ng mga kasamahan si Eungyol na napakahusay. Bukod pa rito, nakatanggap sila ng tawag mula kay Reporter Park. Ngayong umaga, sinabing pinatawad na nila ang huli sa pagsusumite ng investigation report. 51 ang bigat sa dibdib ni Eungyol ay sa wakas. Nagmamadaling tumakbo si Eungyol at tinanong si Jindong, hindi ko ba sinabi na ayos lang? Bakit ka pumunta dito? Umalis ka na pagkatapos mong kumain, marami pa akong kailangang gawin. Nakita ni Jindong na may dala si Eungyol na mabibigat na gamit. Nagmadali siyang lumapit upang tumulong. Ngunit nadama ni Eungyol na hindi na kailangan pang mag-abala para sa maliit na bagay na ito. Kaya, nagsimula silang mag-agawan. Tinawag ni Eungyol si Jindong palabas at sinabi sa kanya, nakalimutan na ang tungkol sa pagtulong niya kahapon. Bukod pa rito, umaasa siyang hindi na siya pupunta sa tindahan nila para kumain. Ngunit sinabi ni Jindong, ang tindahan ay masarap at paano ko hindi bibisitahin? Akala ni Eungyol nagbibiro lang si Jindong. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ulit si Jindong. Kinabukasan, bukod pa rito, may kasama pa siyang magandang babae. Nakita ang dalawa na napakalapit. Sa isa-ki-isa, naisip ni Eungyol, saan nakuha ni Jindong ang swerte upang magkaroon ng ganoon kagandang asawa? Kinabukasan, nakita ni Eungyol ang isang eksena na hindi niya dapat makita. Hindi niya asawa ang walang hiya na ito. Kakaalis lang ni Jindong sa kotse at babatiin sana si Eungyol. Ngunit, huwag kang mabuhay ng ganito. Ano? Huwag kang mabuhay ng ganito. Miss, ikaw naman. Bakit mo sinasabi sa akin na huwag akong mabuhay ng ganito? Ano ang ginawa kong mali? Sa loob ng 3 araw, walang kahihiyan. Hindi nagtagal, nakabangga ni Eungyol ang isang babae. Sa lobby ng kumpanya, nagmadaling humingi ng tawad si Eungyol. Ngunit nang tingnan niya nang, mabuti hindi ba di ito ang babaeng kasama ni Jindong noong araw na iyon? Bakit siya nandito rin sa kumpanya? Habang nakikinig si Eungyol sa telepono, diretsong pumasok ang babae. Pagpasok niya, tinanong niya agad kung nasaan si huwag na huwag mong ipakikita sa iba. Sinabi niya habang hinihila siya, hala, ano ang ginagawa mo? Pasensya na, bakit yata yumuko ang team leader sa babaeng ito? Hala, salamat, Yung-kang. Baliw ka ba? Siya ang anak ng ating direktor. Ano? Ipinilit ng babaeng ito na lumuhod ang isang empleyado sa sahig at humingi ng tawad sa kanya. Kapag namimili, nag-aaway din siya ng matindi sa ibang tao. Karaniwan, si Jihon ang naglilinis ng kanyang kalat. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdaraos ng seremonya ng pagpirma ng kontrata ang kumpanya. Walang nagawa si Jihon kundi hayaang si Jeongdong ang humarap dito. Nang makita ni Jeongdong ang babaeng ito na sumisigaw ng malakas, agad niyang nahulaan na siya ang anak ng direktor, si Suchai. Nang malaman ni Suchai ang intensyon ni Jeongdong, agad niyang sinabi kay Jeongdong na pilitin ang babaeng ito na humingi ng tawad sa kanya. Ngunit sinabi ni Jeongdong na malinaw na ang kanyang mga gamit ang nakatid na sa bisitang ito, kaya siya ang dapat humingi ng tawad. Nagalit si Sucha nang marinig iyon. Ngunit hindi pinansin ni Jeongdong si Sucha at lubos na humingi ng tawad sa tao. Nagmamakaawa ng kapatawaran. Kailanman ay hindi pa naramdaman ni Suchai ang labis na inis. Sumigaw siya ng malakas kay Jeongdong. Walang ibang paraan. Walang nagawa si Jeongdong kundi hilahin siya palabas. Mula noon, laging naghahanap ng paraan si Suchai para pahirapan si Jeongdong. Dahil dito, naisip ni Yung-kang na ang kanilang relasyon ni Jeongdong ay hindi pangkaraniwan. Ngunit nang malaman ni Yung-kang na siya ang anak ng direktor, napatulala siya. Sinabi ni Jeongdong kay Yung-kang, sa hinaharap, dapat siyang maging mas maingat sa harapan ng anak ng direktor. Kung galitin mo siya, wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Naisip ni Yung-kang, syempre, hindi pangkaraniwan ang relasyon nilang dalawa. Magiging mas maingat na lang ako. Sa araw ng pahinga, pumunta si Yung-kang sa supermarket para bumili ng pagkain. Nagkataon na nakita niya si Jeongdong. Naisip ni Yung-kang na, syempre, ang mga lalaking may ibang babae sa labas ay napakabait sa kanilang asawa. Kahit sa araw ng pahinga, sasamahan pa rin siya para bumili ng pagkain. Ngunit paglingon niya, narinig niya ang tawag sa telepono ni Jeongdong. Ngayon, hindi maaari. Kahit anong mangyari, gusto mo akong makita, kaya ano ang dapat kong gawin? Ngayon, lumabas ako para bumili ng pagkain.
Nang marinig iyon, naisip ni Iung Kang na gusto na naman niyang hanapin ang anak ng direktor. Dali-dali siyang tumakbo para harangan si Jeongdong. Ako ay isang ordinaryong tao na hindi nakikialam sa buhay ng iba. Pero ang bagay na ito, hindi na talaga ako pwedeng tumayo lang at manood. Gusto mo ng pera, gusto mong umangat sa buhay. Pero ang ganito mong pakikitungo sa anak ng direktor, wala na bang dignidad? Mayroon ka ng asawang kaibig-ibig at mabait pero nagluloko ka pa. Siguradong parurusahan ka ng langit. Nag-away ang dalawa sa loob ng supermarket. Pero sino ang mag-aakala na isa lang pala itong komedya? Akala ni Iung Kang na ang babaeng ito ay asawa ni Jeongdong. Pero hindi niya alam na ito pala ang tunay na kapatid na babae niya. Talagang gusto ni Iung Kang na magtago sa lupa sa sobrang hiya. Sa takot, dali-dali siyang tumalikod at tumakbo. Habang naglalakad, sinisisi niya ang sarili na pakialamera talaga siya. Kinabukasan sa trabaho, nagmadali si Iung Kang na humingi ng tawad kay Jeongdong. Lahat ay dahil sa kanyang maling pagkaunawa at labis siyang nahihiya. Sinabi ni Jeongdong, kung iniisip mong para akong may asawa, wala akong magagawa. Pero nagdududa ka pa sa asal ko. Ako ay single ngayon. Kahit sino pa ang makilala ko, ginagawa ko ng tama. Hindi alam ni Iung Kang ang sasabihin. Sa sobrang hiya, tumakbo na lang siya palayo. Pagsapit ng hapon, nakatanggap ang mga kasamahan niya ng dokumento mula sa kumpanya. Ang kalabang kumpanya ay naglunsad na ng isang uri ng inumin bago pa sila. Bukod pa rito, mas mayaman pa ang mga sangkap nito kaysa sa kanilang kumpanya. Kung hindi sila makakapag-imbento ng bagong produkto agad, tiyak na babagsak ng husto ang benta sa merkado sa taglami. Nang marinig ito, nalito ang isip ng mga kasamahan. Napakahirap mag-imbento ng bagong produkto sa maikling panahon. Pagdating ng gabi, nag-overtime ang lahat ng kasamahan. Nagpresenta si Iung Kang na bumili ng merienda sa gabi para sa lahat. Ngunit sa sobrang pagmamadali, nakalimutan niya ang kanyang bank card sa opisina. Tumakbo si Jeongdong sa convenience store para hanapin si Iung Kang. Sa pagkakataong ito, nagkataon na nakasalubong nila ang anak ng direktor. Nang makita ito ni Iung Kang, nagmamadali siyang bumati at tumakbo palayo. Hindi pa nakapagsalita ng matagal sina Jeongdong at Sucha. Agad siyang nagmamadaling humabol kay Iung Kang. Mas maganda sana kung magkasama na lang tayong naglakad. Nang araw na iyon, may pumasok lang sa mata niya. Tinulungan ko lang siyang maglagay ng patak sa mata. Ang relasyon namin ni Suchay ay hindi katulad ng iniisip mo. Noong nakaraan, nagkamali ka na sa pag-aakala na kami ng kapatid ko. Ikaw nga, ikaw talaga ang pakialamera. Kinabukasan ng umaga, naghanda ang biyenan ng soy milk para kay Iung Kang at sa mga bata. Ang soy milk na may pulot ay nagustuhan ng mga bata. Dahil dito, biglang nagkaroon ng ideya si Iung Kang. Pagdating sa kumpanya, agad niyang ibinahagi ang ideyang ito sa kanyang mga kasamahan. Sa mga kasalukuyang produkto ng kumpanya, may isang hot drink na gawa sa brown sugar at red dates. Kung papalitan ng soy milk ang red dates, tiyak na masarap din ito. Nang marinig ito, pinuri ni Jeongdong na isa itong napakagandang ideya. Bukod pa rito, hindi rin masyadong komplikado ang proseso ng paggawa. Agad siyang tumakbo upang iulat ang ideyang ito kay Jihun. Nang hapong iyon, biglang tumakbo ang kasamahan kay Iung Kang at sinabi na mali ang pagkakaalala niya sa oras ng paghahanda ng inumin para sa sponsorship workshop. Magsisimula na, ngunit hindi pa handa ang inumin. Ang ibang kasamahan ay nasa business trip sa labas. Maaari lang niyang hilingin kay Iung Kang na sumama sa kanya sa warehouse pagkatapos magkoordinasyon. Sa wakas, naisalba nila ang 20 karton ng apple juice bago umalis ang truck. Ngunit dahil hindi sila nakipag-ugnayan ng maaga, ang apple juice ay nasa loob ng truck. Wala silang magawa kundi magbuhat ng mga karton ng isa-isa. Pagsapit ng gabi, nakita ni Jeongdong na wala pa si Iung Kang kaya tumawag siya. Ngunit nakalimutan niya ang telepono sa sasakyan ng kasamahan. Sinabi ng kasamahan kay Jeongdong na nagmamadali siyang maghatid kaya umalis na siya. Malamang naglilinis pa si Iung Kang sa warehouse.